Pinaplano ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng gulay at isda dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo kasunod nga ng back-to-back na pananalasa ng mga bagyo. Ayon naman sa Agri-Fisheries Group, hindi importation ang solusyon sa mataas na presyo kundi price control. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa Kadiwa Center na ito sa Quezon City nagpunta si Nanay Leonora para makamura. Mas mahal kasi ang paninda sa mga palengke ngayon dahil sa pananalasa na magkakasunod na bagyo. Mas mura dito. Oo, kasi sa mga palengke. Mahal. Okay. Mga magkano ba sa palengke? Mga 30% siguro. Kasi ang sayote sa palengke, 80. Dito, 45. Pang sahog, giniling kung merong matitira. Para mapigil ang lalo pang pagtaas sa presyo ng agri-products gaya ng gulay, pinag-aralan ngayon ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng gulay at target na makarating sa merkado sa unang o kalawang linggo ng Disyembre. Depende sa recovery, depende sa volume na meron tayo sa inventory at yung presyuhan. Pero ayon sa DA, bago mag-angkat, sisilipin muna ang supply sa mga probinsya. Yun yung priority na i-check yung sources sa ibang regions. Mindanao, of course, Bukidnon, dito sa Region 12, yan yung mga alternative sources natin. Sa Visayas, of course, in Cebu, meron din yan. Sa market monitoring ng news team, tumaas na hanggang 40 pesos kada kilo ang presyo ng ilang gulay. Pero para sa agri-group na Sinag, dapat tutukan muna makaahon agad ang mga magsasaka sa halip na mag-angkat. Ang imports kasi, hindi lang naman immediate, yung long-term impact. Pag nagparating ka dito, ang mga imports, may mga cold storages yan, ang local producers, wala. Pag di mo nakuha ngayon, after 2 days, sira, wasak. Bago matapos ang buwan, inaasa magbibigay ng rekomendasyon ang Bureau of Plant and Industry kay Agri-Secretary Francisco T. Laurel Jr. kung ano ang mga gulay ang kailangan i-import at saang bansa manggagaling. May usapan na rin ukol sa posibleng pag-aangkat ng 8,000 metric tons ng galunggong, mackerel, bonito at moonfish na target din ngayong paparating na Disyembre. Sa datos ng DA, pumalo na sa higit 10 billion pesos ang pinsala sa agri-fisheries mula ng manalasang Bagyong Christine. Gusto lang natin ma-assure na hindi tayo mamumroblema later on. Kasi una, close fishing season. Pangalawa, sunod-sunod nga yung bagyo. Kumbaga, may mga nakikita tayo na ganitong problema. Nauna nang nag-angkat ng 30,000 metric tons na isda ang DA at ayon sa Fishers Group, hindi na dapat mag-import pa dahil hindi naman nila ito ang susi para mapababa ang presyo. Sa halip, itinutulak ng grupo ang price control, bagay na wala sa plano ng DA. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.